Pangulong Espiritu, Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, at pinapatutuo ko sa inyo na walang manggagawa ang nagdiriwang dahil sa 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Ito'y simpleng mga token. At ang manggagawa ay nananatili. Ang sahod nila hindi nakabubuhay, starvation wages pa rin. Ang mga manggagawa ay nananatili contractual majority ng ating mga manggagawa. Lagpas sa 70% ay contractual na walang pag-asa sa buhay. Si Bongbong Marcos ay isang dalubhasa sa sining ng tokenismo. Hindi mga totoong solusyon sa mga fundamental na problema ng ating lipunan at ng ating bayan. Kapag pinag-usapan ang presyo ng pagkain, madali lang ang solusyon sa kanya. Magpadami ng kadiwa. Okay! Pagka pinag-usapan ang tubo at kita o kabuhayan ng mga baralita at ang masang Pilipino, ang solusyon niya ay ayuda. Ganun din pagdating sa sahod, hindi totoo ang 85 pesos dahil hindi yan kasya sa pangangailangan ng mga manggagawa. Itong pamumuno sa ilalim ng mga dinastiya na pinamamalas ni Bongbong Marcos, ito'y walang kapasidad na magbigay ng solusyon sa ating mga problema. Kaya ang manggagawa, importante sa mga manggagawa na habang pinaglalaban nila ang sahod na nakabubuhay, pinaglalaban nila ito upang palakasin ang kanilang hanay, upang ipanalo ang mga ginigiit na ito, upang magkaroon sila ng politikal na karanasan at karampatang lakas sa kanilang hanay, upang sila mismo ay mag-agaw ng kapangyarihan kasama ng lahat ng mga api sa lipunan, at upang pandayin ay isang lipunan may pagkapantay-pantay at pandayin ang totoong demokrasya sa politika at sa ekonomiya. Mabuhay ang uring manggagawa, mabuhay ang masang Pilipino, mabuhay ang taong bayang lumalaban. Jerome Adonis po, chairperson ng Kilusang Mayuno. Bongbong Marcos, ikaw ang walang hiya. Bongbong Marcos, ikaw ang walang hiya. Mga kasama at mga kababayan, ang usapin ng pagbabarat na sahod ay patakaran mismo ng imperialismo ng Estados Unidos. At pagbabarat sa sahod ay patakaran mismo ng malalaking palino may lupa at malalaking bordes sa komprador na nandito nagnenegosyo sa ating bansa. Kaya si Bongbong Marcos ang pangunahing tagapagtaguyod at nasa harapan ng pagbabarat ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Kaya si Bongbong Marcos mismo ay hindi kusang magbibigay